Hello mga ka-drafting! Welcome muli dito sa SmartWorks Skills Tutorials. Sa video natin ngayon, gagawa tayo ng AutoCAD Exercise number 7 at ang pamagat nito ay Parallel Perspective. Okay? So kung ating i-recall, ang perspective ay isa ring uri ng pictorial drawing, katulad ng oblique drawing at saka isometric drawing. Okay? So meron akong sample dito. Ito. So balay ito yung ating reference para sa ating AutoCAD exercise number 7. Okay? So ganun pa rin, lalagyan pa rin natin ito ng title block para mas maganda yung kanyang presentation kapag na-print na natin ang ating drawing. Okay? So magsimula na tayo. Ang unang gagawin natin, of course, gagawa tayo ng title block. Kasi mas maganda na doon na tayo gagawa ng ating drawing sa loob ng title block para ma-estimate natin yung space, magkasya yung drawing na ating gagawin. Okay? So sa pagkakataong ito, i-copy ko lang yung ating title block. So kung meron kayong title block dyan, kopyahin nyo lang. Kung ito ay nakalagay sa ibang AutoCAD file, pwede nyo gamitin yung ating editing commands, yung Ctrl-C, tapos Ctrl-V nyo lang. So, bago yung AutoCAD file. So, ang gagawin ko lang dito is, kakopy ko lang C-O, Enter. Yan. Okay? So, kung ating titignan, ang ating reference, meron tayong Cavalier Oblique, at saka meron tayong tatlong drawing dito, at meron tayong isang vanishing point. Kasi yung parallel perspective, ito ay isang uri ng perspective na may isang vanishing point. So, kumbaga, nagbabanish siya sa isang point. Kung makikita nyo, so parang lahat ng lines papunta sa isang point lamang. Okay? So, ang unang gagawin natin, gagawa muna tayo ng Cavalier Oblique. So, okay? So, kung inyong makikita, yung ating object is pareho lamang sa mga nakaraang object natin. So, copy lang natin itong Cavalier Oblique for our reference. Ayan. Ayan. So, gagawa muna tayo ng Cavalier Oblique. So, titignan natin ang kanyang sukat. DEL. So, 3,000 by 3,000. Okay? So, gagawa muna tayo ng box. So, REC, enter, D, enter, 3,000, enter, 3,000. Yan. Okay? Tapos, gagawa tayo ng receding lines. Now, of course, kapag Cavalier Oblique, ito ay naka 45 degrees. Shift angle. $45. Yan. Tapos 3,000 kanang measurement. Yan. Tapos copy nyo lang. CO, enter. Yan. Tapos L, enter. Connect nyo na. Yan.
meron na tayong box para sa ating Cavalier oblique. Okay, so ilalagay na natin yung kaniyang design sa front view at saka sa side view. Pati na rin sa top view. So, unahin natin itong sa front. Ito. So, L, enter. Yan. Gitna. Trim. Tapos ito, sa side view, L, enter. So, gitnaan lang yan. Tapos ito naman sa top view, itong line na to, L, enter. Tapos copy natin to, C, O, enter. Yan. Tapos itong line na to, L, enter. Okay, tapos ito, L, enter. Yan. Tapos itong dalang to, L, enter. Yan. Tapos repeat command. Yan. So, trim lang natin or delete lang natin yung mga di na natin kailangang mga lines. TR. Yan. So, copy lang natin yung text. Alam niyo naman kung paano ito gawin. So, pagkatapos ito, i-copy ko lang to para mabilis tayo. CO, enter. Yan. Okay, so meron na tayong Cavalier oblique. So, delete na natin itong reference natin. Erase. Tapos, move natin. Yan. Sa kanyang position na dapat. Kasi kapag sa ganitong mga drawing, kailangan ma-estimate natin yung space ng ating drawing para magkasya siya sa ating title block. Okay? So, ang susunod na gagawin natin is yung parallel perspective na mismo. Okay? So, unang gagawin natin is gagawa lang tayo ng line dito. So, hahatiin lang natin tong space na to. Tapos, lalagay tayo ng line dyan. L, enter. Yan. So, yan. Okay? So, bali, itong dulong ng line na to, ito yung magiging vanishing point natin. Tapos, bandang dito, gagawa ulit tayo ng isa pang line. Yan. Okay? So, dito naman, sa line na to, dito natin iguguhit yung ating mga drawing, yung parallel perspective. Okay, so sa paggawa ng parallel perspective, katulad din ng Cavalier oblique, gagawa muna tayo ng mga box. Okay? So, bali tatlong box dito, dito, at saka dito. Na of course, na nakabanish na sa kanyang vanishing point. Okay? So, ang sukat ng ating object is 3,000 by 3,000. So, gagawa lang tayo dito ng rectangle na naka 3,000 by 3,000. So, REC, enter. Tapos D, enter. 3,000, enter. Tapos 3,000. Enter. Yan. So, move lang natin. Ito. Saka, para maging gitna siya. Yan. So, kung tingin nyo medyo mas malapit lang siya sa kanyang vanishing point, so, you can adjust. No? So, lipat natin ito ng konti para medyo maganda tingnan. Yan. Okay? Tapos, lalagyan lang natin ito ng
kumbaga, space dito para magawa naman natin yung iba pang mga object sa ating parallel perspective. So, lagyan lang natin ito ng space na 3,000 din. Okay, so L. Ayan. Tapos, offset 3,000. So, copy lang natin, CO, enter. Okay, lagyan natin dyan. Yan. Tapos, dito naman sa ibabaw, offset 3,000 ulit. Yan. Tapos, copy natin, CO, enter. Yan. Delete lang natin. Okay, so meron na tayong tatlong rectangle na may sukat na 3,000 by 3,000. So ngayon naman, ang gagawin natin is i-project lang natin siya sa kanyang sa ating vanishing point. So lalagyan muna natin ng circle ang ating vanishing point para di na tayo mahirapang i-locate. Yan. Okay. So L, enter. So project natin dyan. So itong point na to, project din natin doon. Okay. So ito naman, yan. Ayan. So, yung corner ng ating rectangle, i-project lang natin sa ating vanishing point. Ito. Yan. Yan. Okay? So, medyo meron ng form yung ating parallel perspective. So, susunod na gagawin natin is itong line na to. So, bali, ang sukat nito is 3,000 din. Ayan. So, lagay lang tayo dito ng L, enter. Tapos, F8 lang natin. Tapos, lagay natin sa kanyang vanishing point. Tapos, type tayo ng 3,000. 3,000. Enter. So, yon. So, F8 ulit. Tapos, click lang natin. Okay? So, dito natin yung line natin kasi dumoble na siya. So, A-enter. Okay, so buuhin na natin yung box ng ating mga parallel perspective. So, L-enter. Lagyan natin yan. Dito. Tapos, trim na natin. TR-enter. Para mas malinaw. Yan. Delete na natin. Okay. TR. Okay. So, ito na yung tatlong parallel perspective natin. So, bali, ito yung bird's eye view, ito yung man's eye view, ito yung worm's eye view. Okay? So, later, I will explain kung bakit ito tinawag na bird's eye view, man's, at saka worm's. So, sa pagkakataong ito, ilalagay muna natin yung mga details ng ating drawing para mabuo na ang ating parallel perspective. Okay, so unahin muna natin itong man's eye view. So, gagawin lang natin yung ating design or ating details. So, kung ating iisipin, so ito yung front, tsaka ito yung left side, yung bandang dito. So, yung makikita nating design is, kumbaga, front side at saka left side ng ating object, sa object na to. Okay? So, gagawin muna natin itong front view. L, enter. Ayan. Gitna.
Okay, so ito yung front view. Okay. Tapos, alam naman natin na itong line na to is yung nakagitna sa kanyang top view. So, kita rin dito. So, itong line na to nakakonect sa gitna ng ating top view. So, lagay na natin line. Yan. Okay. Yan. Tapos itong line na to, so copy lang natin, CO. Yan. Tapos, line. Yan. Lipat lang natin itong reference natin para mas mabilis tayo. Kahit di na natin isama yung vanishing point. CO. Yan. So, meron tong line na ito. So, bali, nandito rin siya sa gitna ng ating side view. So, dito L. Try muna natin to para mas malinaw. Frame. Okay. So, project natin itong corner na to sa ating vanishing point. Yan. Tapos, gagawa tayo ng line dito. L. Yan. So, itong intersection na to, so ito na yung line na to. So, L, enter. Yan. Tapos, gawa lang tayo ng line dyan. Kasi dito yung point na to. So, L, enter. Yan. Tapos, trim lang natin. Delete na lang natin yan. Okay? So, meron na tayong man's eye view. So, medyo mahirap siya. Kaya, dapat maging patient in doing the man's eye view. So, dapat i-analyze yung mabuti yung design. Kapag nakagawa kayo ng man's eye view, madali nyo lang magagawa yung iba pang mga views. Kasi project-project lang yan. So, susunod na gagawin natin is yung bird's eye view. Okay? So, L, enter. So, ano pa rin? Ito. Top view, front view. Tapos, gitna. Pwede rin yung i-project dyan. Yan. Tapos L. Yan. Copy nyo lang. Tapos L. Ito. Yan. Tapos ito, project nyo lang. Kayong matakot, project nyo lang yung project. Yan. Tapos trim. Sumobra. Yan. Trim. Erase. Yan. Ito pa. Yan. Meron na tayong bird's eye view. So, kung makikita nyo, meron siyang
relationship sa ibang mga views. So, madali na lang. So, ganun din sa paggawa ng worm's eye view. So, gawin muna natin yung front view. Yan. Yung parang sapatos. Yun. Tapos, project ulit dito. L intern. Yan. Tapos, copy nyo lang. CO. Tapos, L. Tapos, ito, project nyo lang. Paitaas. L. Tapos, trim na. Trim the unnecessary lines. So, mag-i-enjoy kayo sa paggawa ng ganito. Kasi, di pareho ng manual drawing. Matagal siyang buuin. Dito sa AutoCAD, napakabilis lang. Para lang kayong naglalaro. Erase. Okay. Yun na. Natapos na natin yung ating tatlong parallel perspective. So, ang susunod na gagawin natin, ilalagay lang natin yung ating mga label. So, i-copy ko lang, CO. Okay. So, nagtataka kayo kung bakit ganyan yung mga label ng ating parallel perspective. So, i-explain ko sa inyo. Man's eye view, ito, kasi in respect to the man's measurement, kumbaga parang nasa gitna siya. So, in your man's eye view. No? So, parang hindi siya, makikita natin siyang parang level lang sa ating mata. So, man's eye view. Okay, dito naman sa bird's eye view, kung inyong titignan, para kayong lumilipad. So, kita nyo yung ibabaw ng ating design or yung top view. Kaya siya tinawag na bird's eye view. Kasi para kayong lumilipad. Parang mga mata ng ibon ang ginamit nyo. So, bird's eye view. Ito namang sa worm's eye view, para kayong nasa ilalim. So, nakita nyo yung bottom view. So, worm's eye view. So, parang kayo yung worm, tapos ito yung nakikita nyo. Kaya tinawag siyang worm's eye view. Okay, so delete lang natin yung ating reference. Yan. So, ang susunod na gagawin nyo is ilalagay nyo lang yung kanyang vanishing lines papunta sa mga perspective drawing para mas maganda siyang tignan. So, L lang. Yan. Pick the corner. Yan. Yun lang. Meron siyang construction lines. Yan. Okay, tapos para mas maganda rin siyang tignan, lalagyan natin ng kulay itong lines na to, yung mas manipis. So, highlight nyo lang, tapos punta kayo sa by layer, tapos color 8. Kung walang color 8, punta kayo sa select color, tapos dito, yan, 8, tapos okay. Escape. Okay. So, di siya masakit sa mata, so parang manipis lang siya. Okay, so I guess natapos na natin yung ating parallel perspective. Yan, so delete lang natin to. Yun. So, meron na tayong parallel perspective at saka oblique drawing. Yung parallel perspective natin, meron tayong man's eye view, bird's eye view, at saka worm's eye view. Okay? Okay, so I guess natapos na natin yung ating AutoCAD exercise number 7 patungkol sa parallel perspective drawing. Okay?
So I hope meron kayong natutunan sa video natin ngayon at sana patuloy nyo pa rin subaybayan ng ating mga drafting videos dito lang sa SmartWorks Skills Tutorials. Hanggang sa muli at maraming salamat.